kagabi po, na-locate namin at na-identify po yung bata. No? Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. Siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan po, lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. At napuntahan nga po namin sa bahay nila doon sa Quezon City at talagang yung pagbebenta po ng sampagita, ayun po ang ikinabubuhay ng pamilya. Ma'am, kasi sa nakita niyo, marami kasi nagsasabi ng netizens na sindikato daw po ito, estudyante, at nagsasabi ng grupo, may pinagkakaroon dito para marami na. Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila at yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Yung kolehiyo po, siya po ay naka-enroll sa BS Medtech. Oo, Medtech. Nasuot niya is doon pa doon sa previous school niya. Ano po yung paliwanag? Ang paliwanag niya po, bit-bit niya yun kasi pagkagaling sa school, nagmamatch din dun sa ano niya. Ayaw niya na yung current school niya ang suot niya. So dahil pambahay niya yon, hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na nga yun. Kumbaga, ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. Nagkataon na since pambahay niya na yun, yun ang suot niya that time na nangyari ang insidente. Bang ibig sabihin, itong ginamit niya, nagbibenta siya na green na palda ay uniform niya noong high school palda. Ang sabi niya kasi is similar, yung palda niya is similar dun sa current school niya. So upper lang? Upper lang yung pinalitan niya. Tapos hindi ko niya naisipan na magtinda. Bakit daw po kaya? Ang sabi niya, kaya siya dito sa may Mandaluyong area nagtitinda kasi mas mabilis mas mabilis ang kanyang benta. At kung titingnan din po natin, isang sakay lang po siya sa bus from Mandaluyong to QC, tapos pwede na po siyang maglakad papunta doon sa kanilang bahay from EDSA. Pwede na pong lakarin or pwede rin po siya mag-tricycle base sa Kung base sa pagbisita na, anong pinagkakitaan mo? Ang pinagkakataan po ng mga magulang is pagbebenta po ng sliced fruits sa kalye, no? Nagkakariton. At yan nga po, yung pagbebenta ng sampagita. At yung nga po, nabanggit ko kanina, nakaka-demolish lang ng bahay nila. So yung pinag-ipunan nila na tuition fee sana nila, kasi 50% na lang naman ang binabayaran nila sa kanyang school Yung pinag-ipunan na pang tuition fee is napunta doon sa pagbili ng rights na bahay, no? I think 4x4 lang yung bahay na binili nila para meron silang matirahan. Ang plan ko ba ni Jiel, kung pagpapalagay na nangyari doon sa video? Kasi nagtitinda ba siya talaga sa harap ng mall or nagpapahinga lang ba siya? Ano ba yun? Kasi hindi lang po yung sa video kung ano yung sinabi sa kanya. Ang way ng pagtitinda niya is pagbaba niya ng bus, kasi di ba sa carousel, bababa ka ng bus, yan, pagbaba niya ng EDSA, nagtitinda na yan siya. And that time talagang Mega Mall at sa iba pang within EDSA. At yung panahon na yan, syempre naglakad siya ng mahaba. Nagpahinga siya, umupo. Tapos yun yung nangyari with the security guard. Hindi niya raw po alam niya na nagbebenta rin yon pero hindi niya po kasama na taga Quezon City. Yun po yung iimbisigahan natin and meron na pong lawyer na nag-a-assist sa kanila. So I will not divulge po kung ano yung talaga nangyari doon kasi yung lawyer po nakausap na niya ang magka-clarify po niyan. Sa ngayon po, kagabi wala pa po silang talagang plano kung magpa-file ba ng case against the security guard at doon sa vlogger na nag-upload ng video na yon. So meron na nga po siyang lawyer na provide po ng Commission on Human Rights at siya po ang mag-a-assist kung ano po talaga yung gagawin ng buong pamilya.
Identified po. Katatawag mo. Katatawag mo yung uploader. Depende po sa pamilya kung talagang magpupush po sila ng kaso against the vlogger at saka doon sa security guard. Kasi sa kagabi po is wala pa po silang desisyon. Kaya kami po ay nag-aantay ng kanilang desisyon. Kasi po yung klase po ng bata is from Monday to Saturday. Ayaw po niyang maistorbo yung kanyang klase kasi inaalagaan niya po yung grades niya dahil nga po siya ay isang scholar ng private institution. Kung yung nangyari yung incident, napag-ito niya na alam niya na yung university. Hindi niya po alam kasi nakatal. Kasi December pa para. Yes, December 17, 2024 po nangyari yon at initially na-upload na yan pero nakiusap sila na tanggalin tapos in-upload ulit kahapon nung vlogger. Yun po, papabulaanan namin base po sa aming nakita together with the Commission on Human Rights Lawyers, yung mga barangay Baudes officers natin to include po yung ating Quezon City Police District personnel. Pinuntahan po talaga namin sa bahay at hindi po totoo na sila ay isang miyembro ng sindikato na nagbebenta at namamalimos within the general areas of NCR.